sa lahat ng mga kabakal. Ang ipapakita kong video ngayon ay tungkol sa aking trabaho. Crack ng injection pump casing. Re-repairin ko. Welding crack. Bali, NDT ko muna siya. A few moments later. Ayan, yung area na yan. Yan yung may crack. Bali, NDT ko siya para masundan ko ng gojing. Kailangan gojingin kasi makapal, nasa 100 mm. A few moments later. Ayan, bali na NDT ko, nakitang-kita na yung crack. Yan yung igugojing ko bago weldingin. Bali, ito ang gagamitin kong panggojing. Yan. Bali, ang kuryente niya ay nasa 250 to 350. Kuryente ng welding machine. Ito yung gojing holder. Bali, pag sinaksak niya sa welding machine yan, mayroon siyang nakakonek na hangin. mga tinbar yung hangin para malakas. Tapos yung adjust ng kuryente. Ayan, yung gojing holder na yan, may 4 na butas yan. Kung saan nyo patatalsikin yung talsik ng apoy, doon nyo ihaharap yung butas. Huwag nyo haharap sa inyo. Ayan, ganyan ang paggugojing. Malakas ang gamit niyang kuryente, 270 hanggang 350, depende sa gusto nyo. Basta yung start ng kuryente niyan 250 to 350. Kaya dapat na ginagamit yung welding machine 500 amperes para hindi mag-overheat. Baka pag 300 hindi kaya yon, pag 300 amperes. Basta laging kailangan yung 4 na butas ng holder nakaharap sa pababa, kasi kung saan nyo iharap yun, doon tatalsik yung apoy. Importante yan sa nagugojing. Saka yung carbon steel nya, yung bala ng gojing, ipapakagat nyo lang sa kalahati, huwag sa dulot dulo, kasi magbabaga yun. Ginojing yan kasi hindi makapasok ang grinder, maliit lang yung butas nya, saka masyado makapal. Nasa 120 cm yung kapal nya. Bali, heavy wall na yan. Heavy wall na yung kuwan na yan. Bali, yung materialis ng casing niyan super duplex. Ganyan lang pag-gojing, madali lang yan. Laging kailangan yan malakas yung hangin. Tinbar. Tinbar. Pag mga 5 bar medyo mahina, kailangan tinbar para talagang malakas din yung kain ng gojing. Mas madali kasi yung i-gojing mo kaysa sa i-grinder. 20 minutes later. Makapal. Ayan, tapos na siyang i-gojing. Bali, ika-carbide lang yan. Bali, ka-carbide
i-carbide ko na lang yan para malinis yung dumi ng gojing. Pagka carbide, i-indito ulit kung wala ng crack. Pag nagojing na lahat ng crack, pwede 2 hours later. hinangin. Yan, inditi ulit. Kung may crack pa, gojing ulit. Already active Isra. Kailangan tanggalin lahat ng crack bago hinangin. I send to you WhatsApp Okay, okay na. A few moments later. Ayan, okay naman na siya. Natanggal na lahat ng crack. Kaya preparasyon na tayo sa paghinang. Malinis na. Pag may crack pa yan, guguhit pa yung pula. Ganyan yung kaya mas maganda pag may inditi. Yan yung ginamit ko sa pag-inditi, Magnaplax. Importante yan kasi pag may naiwan na crack, doon uli mag-i-start yung crack nun pag umandar yung pump. Kailangan talagang masaid mo 1 hour later. bago mo hinangin uli. Bali, ito yung gagamitin kong welding rod, Carbo Weld German welding rod. Kuan siya 25954L Super Duplex. A few moments later. Na-check na rin ng QC. Bali, yung ginamit kong kuryente dyan 110 yung kuryente ko kasi yung welding rod 3.2. kasi x-rayin yan pagkatapos ng hinang. Bawat pasada kailangan linisin mabuti bago pasadaan ulit. Yan ang pinaka-importante pag i-x-ray ng welding. Kailangan malinis ka palagi. Pagdugtong mo ng hinang kailangan linisin mabuti bago hinangin ulit bago magpatong ng welding. Importante sa lahat yan pag x-ray yung welding, kasi pag naipitan ka ng isang flux, kita sa x-ray yun. Depende sa QC yun kung i-accept yung ganong diferensya. Sinabing 100% ang x-ray, pag may maliit na tama, bagsak yun, repair ka ulit. Kaya kailangan malinis, bawat pasada mo malinis. Bago pala mag-umpisa kailangan yung welding rod naka-ubin. Lagay mo siya sa ubin ng welding rod mga 1 oras para sigurado mainit. Yung ubin lang na maliit, yung ubin na nalagyan lang ng welding rod, yung dibit-bit lang, painitin mo muna ng mga 1 oras o kalating oras bago mo gamitin yung welding rod para yung mga moist ng welding rod matuyo.
para pag hininang mo siya hindi siya magpo-prosity. Pag x-ray yung hinang, kailangan maingat ka sa lahat ng bagay. Malinis, saka medyo taasan konti yung kuryente para may naipit man na prosity, matutunaw siya pag pasada mo ulit. Pag tamang-tama yung kuryente mo, pag sa mga kanto hindi ganong matutunaw, maipitan ka ng prosity dun, lalo pag ganyang magkakapal. Bale yan, super duplex na yan. Stainless din yan, kaya lang matigas na stainless. Kumbaga sa bakal parang mulyo ng sasakyan. Asirado siya. Stainless na asirado, pwedeng gawing kutsilyo yan eh. Maraming klase kasi ang stainless. Yung pure na stainless 316, yung pinakabalambot na stainless yun. Maraming klase yan stainless. 316, 308, 309, 317, duplex, super duplex, Inconel. Hindi lang yata 20 na klase yung stainless. Pero pag Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
2 hours later. Yan mga kabakal, malapit nang matapos. Sukatin lang natin. Bali yung hininang ko mga 50 cm siya. 50 cm, tapos mga nasa 1.5 inches yata yan. 35 mm yung lapad niya. Ayan, 40 pala yung lapad niya. Yung kapal niya, kuwan yan, 12, nasa 120 cm yung kapal ng casing na yan. Malabo na kasi yung metro ko, hindi na makita. Ganyan lang yung hinang ko kasi imamasin naman yan, pati yung butas babarinahan uli yan. Kaya pag minasin yan sa kabiniranahan, babalik sa original na butas yan. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ayan na mga kabakal, bali tapos na yung hinang ko. Natapos din. Inunti-unti ko lang yan kasi hindi pwedeng persahin ng hinang yan, babaluktot yung casing. Kaya bali 3 araw ko yan bago natapos.